So kahapon, I was originally planning na magkaroon ng progression run. Sort of long run na rin yun. Slowly building up. Especially ako nga is, kung naka-follow na kayo dito is, galing ako sa injury. Sa Achilles injury. Although wala nang pain akong nararamdaman niya. But still, ini-ease in ko. Hindi ko minamadali yung pag-build up ko ng mileage. Para at least man lang hindi rin mabigla yung katawan ko. Anyway, kahapon, yun nga, hindi ko natapos yung plano ko. Originally, around 12 kilometers yung plano ko. Progression run or progression na long run. Bale, first 4 kilometers, ang plano ko is around 7-minute pace. Tapos yung next 4 kilometers around 6-minute pace. Tapos yung last 4 kilometers around mga 5:30, ganon. But unfortunately, hanggang 6 kilometers lang ako kahapon. For some unfortunate reason, yung katawan ko kahapon mabigat, yung paa ko mabigat. And nagwa-wonder ako, iniisip ko, bakit ganon? Hindi naman ako, yung the day before, yung takbo ko is zone 2 lang. Indoor pa nga, hindi masyadong mabigat para sa isang typical runner. Kasi around 8 kilometers lang, tapos yung average heart rate ko noon nasa 138, 139 lang. Hindi talaga stressful para sa akin yon. So, inisip ko, bakit kaya ganon? Bakit kaya ganito? Tapos, ang naisip ko pa, maganda yung tulog ko. Natulog ako mga alas 7 pa. The night before sa run na yon. Kasi yun nga, plano ko is progression run. Tapos medyo mabilis sa last 4 kilometers. So talagang natulog ako ng maaga kasi nga, kailangan nating mag-prepare, ihanda yung katawan natin. Pero yun nga, hindi ko natapos yung progression run ko. Hanggang 6 kilometers lang. Tapos sumakit pa yung tagiliran ko. And yun nga, nung naglakad na lang ako, naramdaman ko pa na medyo nag-dim yung paningin ko, which is a sign na dehydrated ako. So umuwi na lang ako, uminom ako ng tubig na may asin. Bale, sinabi ko lang yun kasi ang concept na ibabahagi ko ngayon is yung tinatawag na allostatic load. Saka yung siguro nakaka-relate din kayo dito, yung pagiging guilty sa mga panahon na ganon, na hindi tinatapos yung planong workout nyo or planong run nyo. Saka mayroon pang isa, yung tinatawag na listening to your body. Isa yan sa pinaka-importanteng skill ng isang runner. Kasi kahit meron tayong plano, structured yung plano natin, yung mga training natin, dapat marunong tayong makinig sa ating katawan. Kasi ano ba yung ibig sabihin ko kayo na sa tinatawag na allostatic load? Ang iniisip kasi natin na ang ating running exists on a vacuum. Talagang running lang. So, yung stress ng running is, yun lang din yung nakaka-apekto sa atin as a runner. Which is wrong. Yung allostatic load is cumulative yan. Wear and tear. Hindi lang stress sa running ang nakaka-apekto sa running mo. Stress sa trabaho. Stress sa pag-aaral. Stress sa pamilya mo. Hindi necessarily na physical stress. Pwedeng mental stress. Naalala ko tuloy nung nagre-review pa ako sa board dati na kahit hindi naman ako physically gumagalaw, nagre-review lang, madali akong gutumin. Kasi ang gumagana sa akin, utak. So, stress din yun. So, kahit ganun ng mga bagay, nag-a-accumulate yun. Nakaka-apekto yun sa ating running. So, yung isang coach nga na narinig ko, nakalimutan ko yung pangalan niya, during those times na magkasabay yung pag-aaral niya ng, I think, doctorate degree. Tapos, meron pa siyang trabaho. Tapos,
meron pa siyang running na I think ang aim niya is sub 3-hour marathon. Sabi niya, during those times, talagang madali siyang ma-injury. Kasi yun nga, yung stress ng tatlong yon nag-a-accumulate. So, hindi natin dapat isipin na yung overtraining na concept is just because na nag-increase ka ng mileage mo, nag-increase ka ng intensity mo sa running mo. Magiging or possible din na ma-overtrain ka kung yun nga, yung stress mo sa ibang aspeto ng iyong buhay medyo malaki-laki rin or talagang andun rin. So, yun yung concept ng allostatic load. So, bakit ko sinabi kanina na dapat din hindi tayo mag-guilty at magkaroon tayo ng skill na tinatawag na listening to your body. Kasi yun nga, meron siyang relasyon sa allostatic load. Minsan kasi, ako personally, na-experience ko to na pag may mga araw na hindi ako nakatakbo, for example, naging busy, kinabukasan, bumabawi ako. Minsan, dalawa yung running na ginagawa ko, umaga sa kahapon. Parang nagigilty ako, which is wrong kasi yun nga, in the concept of allostatic load, naging busy ako noong isang araw, meaning stressful yung araw ko noon. Tapos, babawian ko pa, magdo-double run pa ako. So, increasing the risk of overtraining saka injury. Kasi yun nga, allostatic load, yung stress sa ibang aspeto mo sa buhay, sasama yan. Makaka-apekto pa rin yan sa running mo. So, huwag kayong maging guilty. Siyempre, pag gano'n na miss out mo yung training mo the other day, continue mo na lang kung ano ba yung nakaplano sa araw na yon. Huwag mo nang isipin yung training na hindi mo nagawa. At the same time, yun nga, listen to your body. Yung ginawa ko kahapon is part of listening to my body. Yes, maring pwede kong i-push yun. Pwede ko namang i-push yun. Pero at the end of the day, hindi ako professional runner. Walang nagbabayad sa akin para gumawa or para i-push yung sarili ko. And maybe, baka at risk ako sa possible na maring injury or ibang problema sa katawan. So yun, inisip ko na meron pa namang next day. Saka, yun nga, galing pa ako sa injury. And maybe, yung stress sa ibang part ng buhay ko, given na meron din akong hinahabol ngayon na mga deadlines sa trabaho. So, maybe naka-apekto din yun sa takbo ko kahapon. So, nakinig ako. Instead na i-push yung sarili ko, na typical na ginagawa ko naman talaga, pwede ko namang i-push. Pero yun nga, hindi ko ginawa. Nakinig ako sa sinasabi ng katawan ko. So, after around 6 kilometers, trinay kong maglakad kasi plano ko 6 kilometers. Tapos, sinabi ko sa sarili ko, pwede siguro yung iilang kilometro after this 6 kilometers, magra-run, walk, or run, walk, run na lang ako, yung strategy ko. Inisip ko, pwede siguro yun. Kasi para at least hindi masyadong stressful. At least man lang makakuha ako ng 10 kilometers or magawa ko yung 10 kilometers kahit hindi na yung 12 kilometers. Pero at the end of the day, kahit naglakad ako, yun nga, medyo nag-dim yung vision ko. Although hindi naman worse talaga na talagang nawala yung or talagang parang ilang segundo. Mild lang na pag-dim ng vision, which is, I know na sign of dehydration. Although uminom naman ako ng tubig before the run, uminom ako ng tubig tapos nag-asin ako, which is usual naman talaga para sa akin. Pero I think nagkulang. So yun, umuwi na lang ako. And yun nga, nagluto. So yun, at least meron tayong natutunan ngayon yung concept ng allostatic load. Huwag kayong maging guilty kung di nyo niya tapos yung mga run nyo, mga structured na mga plan or training nyo. Kasi yun nga, learn is
or learning to listen to your body is one of the most important concept sa pagiging runner.